Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Experiencing God's Restoration. Kung handa ka na, simulan na natin. Ang Diyos na nagpapanumbalik. Ibinabalik niya ang aking kaluluwa, inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran dahil sa kanyang pangalan. Mga Awit Kapitulo 23 Versikulo 3, KJV. Sa buong kasaysayan, ang sangkatauhan ay naghanap ng paggaling, kapayapaan, layunin, at pag-asa. Bawat henerasyon ay nakaranas ng masasakit na bunga ng kasalanan, pagdurusa, wasakang ugnayan, pagkadismaya, at kamatayan. Walang kayamanan, edukasyon, impluwensya, o tagumpay ng tao ang lubos na makapagbabalik sa nasira ng kasalanan. Tanging ang Diyos lamang ang may kapangyarihang ibalik ang puso ng tao, pagkasunduin ang mga makasalanan sa Kanya, baguhin ang buhay, at gawing bago ang lahat ng bagay. Ang Biblia, mula simula hanggang wakas, ay kwento ng pag-ibig ng Diyos na nagpapanumbalik. Bagaman naghimagsik ang tao laban sa kanyang lumikha, hindi kailanman iniwan ng Diyos ang kanyang nilalang. Sa halip, siya ang nagpasimula ng banal na plano ng pagtubos na natupad sa pagkatao at gawain ni Hesukristo. Bawat pahina ng kasulatan ay nagpapakita ng hindi sumusukong paghahanap ng Diyos sa naligaw na tao at ng kanyang hanggaring ibalik tayo sa tamang ugnayan sa Kanya. Ang pagpapanumbalik ng Diyos ay higit pa sa pag-aayos ng sitwasyon. Ito ay biyayang gawain ng pagbabago sa buong pagkatao, espiritu, kaluluwa, at pamumuhay, sa pamamagitan ng kanyang habag, katotohanan, at kapangyarihan. Nagsisimula ito sa pagpapatawad, nagpapatuloy sa pagpapabanal, at magtatapos sa walang hanggang pagbabago ng lahat ng nilalang kapag bumalik na si Kristo sa kaluwalhatian. Pag-unawa sa kalikasan ng Diyos na nagpapanumbalik. Isa sa pinakamagandang katangian ng Diyos na ipinakita sa kasulatan ay ang kanyang kagalakan sa pagbabalik ng mga nasira. Ibinabalik niya ang makasalanan sa pamamagitan ng pagpapatawad, pinatitibay ang pagod sa pamamagitan ng kanyang lakas, inaaliw ang namimigati, inaakay pabalik ang lumayo sa pamamagitan ng pagsisisi, at binibigyang pag-asa ang nawawalan ng pag-asa sa pamamagitan ng kanyang mga pangakong hindi nabibigo. Sa buong lumang tipan, paulit-ulit na ipinakita ang katapatan ng Diyos sa kanyang tipan. Kahit na ang Israel ay lumayo sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at paghihimagsik, patuloy pa rin silang tinatawag ng Panginoon na bumalik. Ang kanyang pagdidisiplina ay hindi lamang parusa kundi paraan upang ibalik ang kanyang bayan sa pakikipag-ugnayan sa kanya. Ipinahayag ng propetang si Joel ang mapagpalang pangako ng Diyos. At ibabalik ko sa inyo ang mga taong kinain ng balang. Joel Kapitulo 2 Versikulo 25, KJV. Ang kahangahangang pangakong ito ay nagpapakita na kaya ng Diyos na tabyusin hindi lamang ang kasalukuyang sitwasyon kundi maging ang mga panahong tila nasayang na. Bagaman maaaring manatili ang bunga ng kasalanan sa ilang pagkakataon, sapat ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos upang magbunga ng espiritual na bunga, ibalik ang layunin, at patibayin ang pananampalataya maging mula sa mga karanasang dating nagdulot ng kalungkutan. Ganoon din ang patuto ni David. Ibinabalik niya ang aking kaluluwa. Mga Awit Kapitulo 23 Versikulo 3, KJV. Hindi lamang pisikal na kaligtasan ang tinutukoy ni David kundi ang patuloy na gawain ng Diyos na nagpapanariwa, nagpapatibay, at umaakay sa kanyang bayan. Ang mabuting pastol ay nagpapanumbalik sa mga napagod, naligaw ng landas, o pasa ng bigat ng buhay. Ang kalikasan ng Diyos na nagpapanumbalik ay nagmumula sa kanyang hindi nagbabagong pagkatao. Siya ay mahabagin, mapagbiyaya, matyaga, sagana sa habag, at tapat sa kanyang tipan. Ang kanyang hangarin ay laging ailapit ang tao sa kanya at baguhin sila sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Bakit sentro ang pagpapanumbalik sa Ebanghelyo? Ang Ebanghelyo ay sa pinakaubod nito ay mensahe ng Diyos tungkol sa pagpapanumbalik. Ipinapahayag nito na sa pamamagitan ni Hesukristo, ang mga makasalanan ay mapapatawad, makakasundo sa Diyos, aampunin sa kanyang pamilya, at gagawing bago. Ang kasalanan ay nagdulot ng paghihiwalay sa pagitan ng tao at ng Diyos. Ang masayang ugnayang tinamasa nina Adan at Eva sa halamanan ng Eden ay naputol dahil sa pagsuway. Mula noon, bawat tao ay taglay ang likas na pagkahilig sa kasalanan at nangangailangan ng pagtubos. Ipinapahayag ng Ebanghelyo na dumating si Hesukristo upang gawin ang hindi kayang gawin ng tao. Sa pamamagitan ng kanyang perpektong buhay, pag-aalay ng sarili sa krus,
at matagumpay na pagkabuhay na muli, siniguro niya ang kapatawaran ng mga kasalanan at pakikipagkasundo sa Diyos para sa lahat ng sumasampalataya. Isinulat ng Apostol Pablo, kaya't kung ang sinoman ay kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito, sila'y naging bago. Ikalawang mga taga-Korinto Kapitulo 5 versikulo 17, KJV. Ang pagiging bago ng buhay na ito ay ang pinakamalalim na anyo ng pagpapanumbalik. Hindi lamang inaayos ng Diyos ang buhay ng makasalanan, lumilikha siya ng bagong buhay sa pamamagitan ng pagbabagong gawa ng banal na espiritu. Ang mananampalataya ay tumatanggap ng bagong pagkakakilanlan, bagong layunin, bagong hangarin, at pag-asa ng buhay na walang hanggan. Ibinabalik ng Ebanghelyo ang lahat ng winasak ng kasalanan. Ibinabalik nito ang kapayapaan sa Diyos, buhay na espiritual, pag-asa, at sinisimula ng habambuhay na paghubog sa mananampalataya upang maging katulad ni Kristo. Ang epekto ng kasalanan, pagdurusa, at pagkasira. Bagaman nilikha ng Diyos ang mundo na perpekto, pumasok ang kasalanan at nagdulot ng pagkasira sa lahat ng bahagi ng nilalang. Ang pagsuwi ng tao ay nakakaapekto hindi lamang sa ating ugnayan sa Diyos kundi pati na rin sa ating pakikipagkapwa, sa ating sariling puso, at sa buong kalikasan. Sa espiritual na aspeto, inihiwalay tayo ng kasalanan sa Diyos. Sa emosyonal na aspeto, madalas itong nag-iiwan ng pakiramdam ng sala, kahihiyan, takot, pait, at kawalan ng pag-asa. Sa isipan, binabaluktot nito ang katotohanan at nalilito ang ating paghuhusga. Sa lipunan, nagdudulot ito ng alitan, kawalan ng katarungan, pagkakawatak-watek, at karahasan. Maging ang kalikasan ay pasan ang bunga ng pagbagsak, habang naghihintay sa araw ng ganap na pagtubos. Marami ngayon ang pasan ng mga sugat na hindi nakikita. Ang iba ay dala ang sugat ng pagtanggi mula pa sa pagkabata. Ang iba ay may pilat ng pagtataksil, pang-aabuso, kalungkutan, bisyo, pagkabigo, o pagkadismaya. Marami ang tahimik na nagtatanong, posible pa nga bang maibalik ang lahat? Ang mabuting balita ng kasulatan ay walang sugat na hindi kayang gamutin ng Diyos. Nakikita ng Panginoon ang bawat luha, naririnig ang bawat panalangin, alam ang bawat pasanin, at inaanyayahan ang lahat ng pagod at pasan-pasan na lumapit sa Kanya. Sapat ang Kanyang biyaya, sagana ang Kanyang habag, at kayang-kaya ng Kanyang kapangyarihan na ibalik ang tila wala ng pag-asa. Ang paanyaya ng Diyos sa paggaling at pagbabago. Hindi kailanman binaliwala ng Diyos ang pagdurusa ng tao. Sa buong Biblia ay paulit-ulit niyang inaanyayahan ang kanyang bayan na bumalik sa kanya upang maranasan ang kapatawaran, paggaling, at pagbabago. Sa pamamagitan ng propetang si Jeremias, sinabi ng Panginoon, "Sapagkat ibabalik ko ang kalusugan sa iyo, at pagagalingan kita sa iyong mga sugat," sabi ng Panginoon. Jeremias Kapitulo 30 versikulo 17, KJV. Bagaman orihinal na sinabi ito para sa Israel sa konteksto ng pagbabalik ng kanilang bansa, ipinapakita nito ang mapagmahal na puso ng Diyos para sa kanyang bayan. Ikinagagalak niyang pagalingin, paneriwin, at ibalik ang mga nagtitiwala sa kanya. Ganoon din, ipinahayag ni Isaias ang darating na Mesiyas. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sama sa akin, upang itali ang mga pusong bagbag, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag, upang aliwin silang lahat na namimagati. Isaias Kapitulo 61 versikulo 1 hanggang 3, KJV. Inilapat ni Jesus ang propesyang ito sa kanyang sarili, na nagpapakita na ang kanyang paglilingkod dito sa lupa ay katuparan ng pangako ng Diyos tungkol sa pagpapanumbalik. Dumating siya upang iligtas ang mga makasalanan, pagalingin ang mga pusong wasak, maghayag ng kalayaan, at magbigay pag-asa sa mga nawawalan na. Pagpapanumbalik sa pamamagitan ni Hesukristo. Lahat ng aspeto ng gawain ng Diyos na nagpapanumbalik ay natutupad kay Hesukristo. Sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay na nagbabayad sala, tinatanggap ng mga mananampalataya ang kapatawaran ng kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay na muli, tinatanggap nila ang bagong buhay. Sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan para sa atin, patuloy tayong binibigyan ng biyaya. Sa pamamagitan ng kanyang pagiging Panginoon, natutuklasan natin ang tunay na layunin, gabay, at pag-asa. Ibinabalik ni Jesus ang ugnayan ng Diyos at ng tao. Tinatanggal niya ang paghuhukom, ibinibigay ang kapayapaan sa Diyos, inaampun tayo sa pamilya ng Diyos, at nangangako ng buhay na walang hanggan sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya.
Ang pagpapanumbalik kay Kristo ay agaran at patuloy. Sa pagtanggap sa Kanya, tayo ay inaaring matuwid na sa harapan ng Diyos. Habang nabubuhay dito sa lupa, patuloy tayong binabago ng banal na Espiritu, lumalago upang maging katulad ni Kristo hanggang sa araw na tayo ay tumayo ng ganap sa Kanyang presensya. Ang gawain ng banal na Espiritu sa pagpapanumbalik. Ang gawain ng pagpapanumbalik ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Siya ang nagpapaalala sa atin ng ating kasalanan, nagbibigay ng bagong buhay sa puso, nananahan sa bawat mananampalataya, nagpapaliwanag ng kasulatan, nagpapatibay ng pananampalataya, nagbubunga ng mabuting katangian, at nagbibigay kakayahan na mamuhay ng banal. Inaaliw ng banal na Espiritu ang nasasaktan, nagbibigay ng karunungan sa gitna ng pagsubok, tinitiyak sa atin ang pag-ibig ng Diyos, at tinutulungan tayong magtagumpay laban sa tukso. Binabago niya ang ating isipan, hinuhubog ang ating pagkatao, at tinutulungan tayong mamuhay ng nakalulugod kay Hesukristo. Habang araw-araw na isinusuko ng mga mananampalataya ang kanilang sarili sa Espiritu, nararanasan nila ang patuloy na pagpapanumbalik sa bawat bahagi ng kanilang buhay. Pamumuhay sa pag-asa ng mga pangako ng Diyos. Ang buhay Kristiyano ay puno ng pag-asa dahil hindi nabibigo ang mga pangako ng Diyos. Kahit sa gitna ng pagdurusa, makatitiyak tayo na ang Panginoon ay gumagawa para sa ating ikabubuti. Isinulat ni Pablo, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nangagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa mga itinalaga ayon sa kanyang layunin. Mga taga-Roma Kapitulo 8 versikulo 28, KJV. Hindi ibig sabihin ng pangakong ito na bawat karanasan ay mabuti. Sa halip, tinitiyak nito na ang Diyos, sa kanyang kapangyarihan, ay gumagamit ng lahat ng pangyayari upang matupad ang kanyang layunin ng pagtubos. Nagtatapos ang Biblia sa maluwalhating pangako ng ganap na pagpapanumbalik. At ang nakaupo sa luklukan ay nagsabi, "Narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay." Pahayag Kapitulo 21 versikulo 5, KJV. Darating ang araw na babalik si Kristo upang itatag ang kanyang kahariang walang hanggan. Ang kasalanan, kalungkutan, sakit, kamatayan, at pagdurusa ay aalisin na magpakailanman. Ang bayan ng Diyos ay mananahan kasama niya sa perpektong ugnayan, at ang kanyang gawain ng pagpapanumbalik ay ganap na. Hanggang sa maluwalhating araw na iyon, lumalakad tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, nagtitiwala sa mabuting pastol na nagpapanumbalik ng kaluluwa, nagpapagaling ng mga pusong wasak, nagpapanariwas sa mga pagod, at tapat na tumutupad sa bawat pangakong kanyang binitiwan. Ang Diyos na nagpapanumbalik sa kanyang bayan sa kasaysayan ng Biblia ay siya ring Diyos na nagpapanumbalik ng buhay ngayon. Sapat ang kanyang biyaya, hindi nagbabago ang kanyang habag, at ang kanyang pag-ibig ay nananatili magpakailanman. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.